Snack ng ating mga ara. Magandang umaga mga kapwa ko Pilipino. Ito yung view sa umaga papunta dito sa ating munting farm. Sumasalubong sa akin yung dalawa kong aso. Ayan, yung isa na una. Alam nila na mayroon akong pasalubong sa kanila. Bawat punta ko, sila yung sumasalubong sa akin. Hop, sagasaan kayo. Dito tayo ang parking. Meron pang ibang sasalubong. Nung nasa abroad ako, every morning, ligo, magmamadali sa trabaho, nakikipaghabulan sa bus. Dito naman, pagising ko, wala munang ligo, diretso muna sa ating Triangle Farmhouse. Kasama ng ating mga alaga. Yung aming bakod hindi pa natatapos sa aming bahay. Ang balita, Brad? Wala bang multo kagabi? Si Janjan nga pala, isang malupit lumalaban sa mga tik-tik. Grabe ang puso ng ating saging, napakalaki oh. Laki ng bunga ng saging natin mga kaibigan. Check muna tayo sa ating mga alaga, baka meron namatay. Nagpahit ka na ng tubig, Brad? Walang problema? Ang ano sa kapiso ka kulop na sulod? Dahil kulop, di ba? Ikadako? Nahagkutan na nakita sa kumplagana. Iyan ito, nagpapagagawas man naman ito. Siya nga, pag ano ito, bubuhayan ko na ito. Meron kasi akong native na manok. Merong sisiw, 8. Yung isa kahapon, napasok sa balde. Doon sa inuman ng ating Peking duck, yung paliguan nila. Ito yung aking mga alaga. Kung sa una, nung nasa abroad ako ay napasama ko ay mga itik. Alam nyo ba ibig sabihin ng itik? Mga Indiano, Nepali ang mga kasama ko, Bengali, Sri Lanka, minsan Arabic, mga Tatsulok. Alam nyo ba yung Tatsulok? Pa-comment na lang sa mga nakakaalam. Ito kayo doon. Kaya ako nagtanim ng kamuting kahoy dito sa gilid ng kulungan dahil mayroon yung purpose. Ito ang purpose niya, no? Sarap kasama yung ating alaga. Magising sa umaga, relax muna, kape, tapos diretso na dito sa ating mga alaga. Ayos, di ba? Ngayon magbibigay tayo ng pagkain nila. Ang ganda ng sikat ng araw. Ito yung ating Peking duck dito. Sa mga nagtatanong magkano ba yung naging puhunan natin sa pagsisimula sa mini farm,
Ang inipon ko ay 200,000. What? Lilim-lim to. 200,000, yun po yung aking pinagkasya. Binili ng heritage chicken, Peking duck, native na manok, Muscovy. Nasa labas yung mga Muscovy. At native na manok. Nakakagala sila. Huwag ka nalabas. Balik. Yung isa nakalabas na. Dito muna kayo sa loob. Alam nyo, kung nagplaplano kayong umuwi sa Pilipinas at naguhumaling kayo bumili ng malawak na lupa, ito lang yung aking advice. Kung bibili kayo ng malawak na lupa, ikot tayo sa ating kulungan ng ating maalaga. Habang tayo nagpipintuhan ay chinecheck ko. Para sa akin lang ha, kung mayroon kayong pera, huwag kayong bibili ng napakalawak na lupa. Pera na lang kung ikaw ay milyonaryo. Marami talagang pera. Pero kung sakto-sakto lang, para sa akin kung magsimula ka sa farm, huwag ka bibili ng lupa na napakalawak. Yung sakto lang. Yung mayroon pang matitira sa'yo na budget na ipanggagastos mo sa preparation ng iyong pagpa-farm, pagpapagawa ng kulungan, pag-aayos ng lupa. Dahil alam nyo, kung magkano ang presyo ng lupa, katulad dito, ang lupa natin ay 8,000 square meter. Alright. So, ang 8,000 square meter ay nabili namin yan ng humigit kumulang. Maliit lang. Hindi ko na sabihin. Pero mura lang. Alam nyo kung saan yung mahal? Yung preparation ng lupa. Pagpapalinis. Ang damo tumutubo yan palagi. Bawat palinis ay gastos po yan. Kung kayo ay mayroong pinapangarap ng mga tanim, katulad ng kalabasa, kangkong, mga gulay na pwedeng pangbenta, pag mag-preparation kayo ng tataniman, ay magastos po yan. Ang ibig kong sabihin, kung bibili kayo ng lupa, yung sakto lang na kaya nyong i-manage. Hindi yung bibili kayo ng 5 hektarya, 2 hectares, katulad ng mga katabi natin lupa. Makilala natin na malawak ang lupa. Napakalawak ng lupa nila. Pero sobrang masukal. Napakaraming kahoy. So parang walang kwenta. Kahit hindi ganong kalawak, kahit nga 5,000 square meter, panalo na yun. Basta't naka-organize lahat ng tanim, lahat ng alaga, naka-organize dyan, marami na ang mailalagay. Dito, malaki na rin yung aking nagastos sa pagtatanim, pagpapalinis dito. Kasi ito, lahat ito ay puro kakahuyan sa una, malalaking kahoy. Ito mga Jimmy na to, napakaraming Jimmy na dito. Mayroong atipulo, pinagtatanggal ko. Dahil hindi matataniman pag hindi maaarawan yung ilalim. Hindi maganda yung pananim. Pagkatapos ko malinis, ayan, nagpatanim ako ng mga coconut dwarf, 100 na puno, at saka yung mga paligid nun, bawat pagitan ng lupa ay native na nyog. Yun po yung aking nagustuhan sa native na nyog dahil tumatagal. Itong coconut dwarf ay maganda naman dahil mabilis mapapakinabangan, pero hindi siya tatagal ng ganun katagal ng mga native katulad ng ating nakikita na mataas, kahit sobrang taas na ay namumunga pa rin. So kahit mawala na yung ating coconut dwarf, nandyan pa rin sa paligid yung ating native na nyog. Yun po yung aking mga pinagplanuhan. Pangalawa, ito, malaki ang gastos ko dito. Mga nasa 70,000 pataas. Pinakamaliit yan, hindi ko na halos mabilang lahat. Yung aking A-frame o triangle house kung tawagin. Yun po yung dapat nating isipin. Hindi yung naguhumaling ka kaagad, gusto mong bumili ng napakalawak na lupa. Ang pagpapalinis ho ay ang katapat niyan ay pera. Ito naman yung ating tinatanim, mga red lady papaya. Marami ho yan. Ayan.
Ang butas ay nilaliman ko siguro mga 2 dangkal. Dahil gusto ko matibay pagdating ng bagyo. Meron tayong CR, meron tayong kulungan ng baboy doon sa likod. Meron tayong pinakakusina. Tuloy-tuloy yung ating ginagawang project dito. Katulad nito. Nagbabakod ho kami. Dahil ang gusto ko sa loob, mayroong mga halaman at mayroong mga gulay. Ang gusto ko kasi ay hindi nabibili ng gulay. Katulad nito, marami ditong okra. Sarap, napaka-medicinal kaya ng okra. Wala itong spray na wala naman itong spray na insecticide. Yan po yung aking gawaan dito. Dito yung aking mga papaya na kailangan ng maitanim. Marami ho yan. Ako lang yung nagtatanim. Everyday, 10-10. Minsan pag ginaganahan, 20. Kung makikita nyo, lahat ng ating saging na itinanim. Wala yan dati. Masukal ho ito. Walang tanim kahit ni isa nang ito ay mapunta sa akin. Pero ngayon, makikita nyo, napakarami ng saging. May latundan, saging na saba, marami. Dahil ang purpose ko sa saging na saba, pagkain ng ating mga alaga. Pero sa sobrang dami na nila, nakakapagbinta na tayo, nakakapag-harvest, nakakapagluto. So kailangan pagplanuhan po natin. Ito nga na 8,000 square meter, halos hindi ko makaya sa paglilinis. Doon banda sa gilid kahapon, nag-spray ako ng herbicide. Dahil yung aking grass cutter hindi umaandar. Maandar naman pero matagal. So yun lang po yung aking i-advise kung kayo ay nagplaplano. Huwag niyong ibuhos yung pera nyo sa pagbibili ng lupa. Isipin nyo yung preparation ng iyong lupa dahil halos mas mahal pa yung preparation. Lahat ho yan. General po yan. Sa pagtanim, sa paglalagay ng mga alaga, paglalagay ng bahay, mas mahal pa ang magagastos mo dyan. Kung talagang farm talaga yung pinagpaplanuhan. Pero kung gusto mo lang ay bilhin yung lupa dahil mayroong nyog, mayroong sakahan, mayroong na nakalagay dyan, nasa sa inyo yan. Pero kung ikaw ay magbibuild ng farm, sinasabi ko sa inyo, halos mas mahal yung preparation ng lupa, pagpapa-improve para magawa nyo yung iyong pangarap na farm. Mahal po mga kaibigan. At kailangan nakafocus ho kayo, nakabantay. Kasi alam naman natin yung mga trabahante na iba, ang iniisip lang nila ay yung kanilang sarili. Basta sumahod sila, papakilis na sila sa mga darating sa pera. Ang importante mayroon silang sinasahod. So kailangan ikaw na may-ari, i-organize mo ng maayos. Ito yung aming mga ginagawa. Swerte lang ako dahil dito sa amin napakarami ng kawayan. Ito, yung isang kawayan na mahaba, nabibili ko yan dito ng 20 pesos. So paano? Mga kapwa ko mga Pilipino, nandiyan ka man sa abroad o nandito sa Pilipinas, nagtatrabaho, gusto mo mag-retire, gusto mo mag-resign sa iyong trabaho, bumalik sa iyong probinsya, magsimula sa pag-aalaga ng manok, baboy o ano man. So pa-comment na lang sa inyong mga pangarap at ano man ang gusto nyong simulan para mayroong isang mga ka-farmers na mabasa ang iyong comment at makapag-advise, kumbaga sharing sa ating mga idea. So paano kung gusto nyo makita yung iba natin mga video update dito sa ating mini farm, doon natin i-upload sa Ka-Farmers Idea. So dito nagipagkwentuhan ako sa inyo, relax bago ka magsimula sa pagpapakain sa ating alaga. Doon sa Ka-Farmers Idea talagang bakbakan na trabaho ang inyong makikita.